Malacanang Press Corps, and welcome sa ating press briefing ngayong araw, August 15. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the sectoral meeting this morning to address underspending and steps to improve agency budget utilization. Government agencies also presented their respective catch-up plans to fast-track the delivery of social services. And joining us today to give us more information on this are Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma and Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Good morning, Secretary Laguesma and Secretary Gatchalian. Good morning, Daphne, and magandang umaga din po sa ating mga kaibigan at kabalikat sa media. Okay, you could start, sir. Okay. Tama yung nabanggit mo, Daphne, na nagkaroon alamang ng katatapos na pulong na kung saan ay naging bahagi yung mga departamento na mayroong nakita na mukhang mababa ang utilization rate. Subalit gusto ko lang sigurong bigyan ng diin na yung nai-report na yon ay para sa first quarter lamang ng taon. At generally, batay dun sa mga nakalipas na taon, yung first quarter ay kasama ang Department of Labor and Employment sa nagtatala ng medyo mababang utilization rate, batay na rin sa ilang mga kadahilanan. No? Kasama na rin yung nabanggit kanina, ang napagtuunan ng pansin ng ating Pangulo ay may kinalaman sa Social Protection Program ng ating pong pamahalaan at nabanggit nga yung tungkol sa tupad, no? Yung tulong pangkabuhayan para po sa mga disadvantaged at displaced workers. At naipaliwanag namin bukod dun sa pagpapakita ng aming catch-up plans na kinakailangan namin na magkaroon ng masusing profiling ng mga intended na beneficiaries upang matiyak na yung mga pondo na nakalaan sa programa ay mapupunta at may pagkakaloob dun po sa ating mga kababayan na eligible under the program, and then kailangan din na matiyak namin na ang mga tamang documentation na laging hinahanap po ng COA ay amin pong maisasagawa nang sa gano'n naman yung naipagkaloob na pondo sa atin ay talagang maukol dun sa dapat niyang pagkagastusan. Okay, thank you. Secretary Rex? Magandang umaga sa inyong lahat. And likewise, paresin sa Department of Social Welfare and Development. Alam natin kami ni Secretary Laguesma, we deal with people, investment in human capital, ika nga. Ang pinakamalaki namin na budget allocation at ang pinaka-flagship anti-poverty program ng bansa ay nasa DSWD, yun yung 4Ps na lagi natatanong kung sino ba ang bahagi, sino ang hindi bahagi. At kaya medyo meron lang tayong delay sa disbursing this year dahil kung matatandaan natin, ang basis ng 4Ps ay yung listahanan. And the last listahanan, listahanan 3, was conducted ng period of 2019-2020. These were the COVID years ng lockdown. So ang nangyari doon, merong kulang-kulang na 700,000 na pamilya na natag na initially before the lockdown happened na hindi na sila poor. Pero pagtapos ng COVID, bumalik sila sa departamento at sinabi nila na bumalik kami sa kahirapan dahil nawalan kami ng trabaho, nagkaroon ng effect sa pamilya namin ng COVID. So nag-request sila ng reassessment. That's 700,000 families. Another 700,000 families, more or less, thereabout, ay mga pamilya na hindi na-assess dahil nag-lockdown na, hindi nakalabas sa labas yung mga assessor natin kasi remember survey based yan so hindi sila nakalabas dahil lockdown na. So pag pinagsama tong numero na to, we're looking at close to around 1.3 to 1.4 Filipino households, families. Kung matatanda natin na 4Ps is 4.4 million households ang kasama dyan. So imagine nyo 1.4 ang nagkaroon ng aberya at ayaw naman madaliin ng departamento na bigla na lang natin magdidelis or sasabihin natin hindi natin sila re-revisitahin ulit. Kaya nga ang naging desisyon ng departamento ay mag-reassess. So ongoing yung reassessment ngayon at matatapos yan ng September para talagang masigurado natin na masala natin ng mabuti yung dapat kasama sa 4Ps program, kasama sa program, yung dapat hindi nakasama sa program, hindi nakasama sa program. Sinigurado lang natin talagang na, like I said, na na-filter na maayos. Pero come end of September, tapos na yung reassessment na yon, and then what we can do next is now start paying them. At mabilis naman sa department dahil naka-cash card naman yung mga yan, once the fund is obligated, disburse ka agad yun. So we see na sa department, sa DSWD, pagdating sa 4Ps, which is half of our budget by the way, that's around 96 billion, kalahati sa ng DSWD na budget.
kaagad by the end of the year, after this assessment is done, we believe that we can fully utilize the budget na nakalaan para sa 4Ps. Then madagdag ko rin isa pa sa malaking allocation namin ay yung program na tawag Assistance to Individuals in Crisis Situation o in AICS. Yan, tuloy-tuloy ang paggamit natin dyan. In fact, as of July, nasa mga around 40 to 50% utilization na tayo. Mabanggit ko lang sa inyo, syempre itong programa na to, hindi tayo humahanap ng krisis, kundi ang krisis nangyayari yan ng hindi mo inaasahan. Pero hindi naman tayo pwede mag-payout kung walang krisis na nangyayari. Meaning, sakit sa pamilya, kamatayan sa pamilya, nagkaroon ng disaster, or yung kinapos sa pang-enrollment or sa iba't iba pang mga aspeto na kakailanganin para maitaguyod ang pamilya. Medical, burial, pangbili ng gamot. So, seasonality, meaning ngayon alam natin tag-ulan na at dumadating na yung mga kalamidad, yan rin yung ginagamit natin pang tustos sa mga nagiging biktima. So, ayaw naman natin magka-crisis. Siyempre, sabi nga natin sana wala ng calamities, pero naka-standby yan, nandyan yan, para sa latter part of the year para patuloy natin na magamit sa mga individual at mga pamilya na nangangailangan. And last, meron kaming mga iba pang programa na semestral talaga ang bayad, katulad yung pension ng senior citizen, yung in-school, yung sa supplemental feeding program sa daycare centers. Hindi pa nagsa-start ang school year, so talagang hindi pa na-utilize karamihan ng pondo niyan. And then also yung, yung dalawang programa na yan, yung social pension at saka yung supplemental feeding program. So kami sa DSWD, katulad ni Sec. Laguesma, confident kami na naka-forecast at ready kami to catch up or to implement properly based on the semestral payouts ng iba naming programa. Okay, thank you, Secretaries. Any questions from Malacanang Press Corps? Jinky Baticados, IBC 13. Hi, good morning, Secretaries. Kay Secretary Gatchalian. Sir, kanina na-mention mo po na ina-assess ninyo ngayon yung mga bumalik sa inyo, saying na bumalik sila sa pagiging mahirap. Sir, ano yung basis ninyo ngayon na sa assessment po ninyo, ha? And then, is it sure na September po talaga matatapos ninyo? Yeah. Bigyan ko kayo ng maganda yung tanong na yan. Bigyan namin kayo ng proper na konteksto dyan. Doon sa 1.4 na binanggit ko, 700,000 yung nag-grievance. Yung nagsabing, tapos na lockdown, nag-iba ulit yung buhay namin. Pakitignan kami ulit. Hindi naman kami pwede magbingi-bingihan dahil 700,000 yon. Malaki-laking porsyento ng mga pamilya na kasama sa 4Ps yun. The other 700,000 hindi talaga nagalaw dahil nga nag-lockdown. So yung mga assessors natin, yung numerators, hindi nakalabas. So pag pinagsama sila, 1.4. Now, my predecessor, si Secretary Erwin Tulfo, had the good sense. Tama yung naging desisyon niya na gusto niya magpa-reassess kaagad nung 700,000 na nag-request na tignan nyo kami ulit. But last year, when the administration came in, the department didn't have a budget for that. So he had to wait till this year mag-roll over. Now, pumasok ako ng February, tinuloy natin yung reassessment na yon, pati na rin yung hindi nagalaw na 700,000, ginamit natin yon using yung talagang nakaprescribe, di ba? Nakalagay sa implementing rules, kailangan meron kaming targeting system on the entry or exit to the program. So ang ginagamit natin dyan, yung proxy means test kung tawagin. So tinakbo natin yon. Natapos yon mga May, after Holy Week. Unfortunately, a big chunk pa rin, mga around close to 60% pa rin nila, nadidilis. Pero pag pumunta ka sa tahanan nila, kitang-kita mo na mahirap pa rin. Now, ang nagkumonsulta tayo sa mga poverty experts, no, katulad ni Undersecretary Dennis Mapa, who actually developed the proxy means test years ago. Lumalabas na yung proxy means test na ginagamit natin is not calibrated with the new levels of poverty brought about by the lockdown. Kumbaga, it was capturing poverty pre-COVID, but it was not necessarily capturing poverty post-COVID lockdown. So parang may misalignment na kaya pala ang dami, despite the reassessment na inutos ni Secretary Erwin, napakalaki pa rin ng porsyento na close to 60%, na 55 to 60% ng 1.4 ang nalalabas pa rin sa programa na hindi poor. Pero on the ground, pag tinignan ng mga social worker namin, talagang mahihirap pa rin ng mga kababayan to. So, ano ang naging recourse ng departamento? Di ba yung 4Ps, meron niyang National Steering Committee na binubuo ng mga iba't ibang ahensya. Napagpasyahan sa committee, Advisory Council pala, National Advisory Council, napagpasyahan doon
nagamitin natin yung isang tool na matagal na nasa departamento. Ang tawag sa kanya, Social Welfare Indicators. SWEDI. SWDI ang tawag sa kanya. SWEDI. Ano yung SWEDI? Yung SWEDI is a case management tool. Ibig sabihin, annually, ginagawa talaga ng mga social worker natin yon sa kanilang mga 4Ps beneficiaries. Yun kasi, si Proxy Means, medyo magiging technical ako kung pagpaumanhin nyo. Si Proxy Means test kasi, formula lamang yon, may score. So halimbawa, ikaw ba ay nakatira sa isang bahay na konkreto, bibigyan niya ng score. Pag collate nun, sa office na lang yun ginagawa, tinatabulate. If you don't make the score, matatanggal ka. Pero si SWEDI kasi, bukod sa may score, may emotional quotient siya. Yung social worker, pumupunta doon, tinitignan niya. So, kung si Proxy Means, puro numero lang ang tinitignan, it's a math-based formula. Si SWEDI was developed years ago by the department, years ago, as a case management tool. Para not only are we looking at the indicators, we are also looking at the other aspects of a family's well-being. Meron siyang puso, kumbaga, may numero at may puso na pinagsama. Kaya nga ngayon, yun ang ginagamit natin at sigurado tayo, Jinky, na matatapos yun by the end of September kasi yun talagang self-imposed deadline natin. And all our city links, municipal links, field offices are hard at work in complying with that deadline. Sir, doon sa mga senior citizen, kasi na-mention mo kanina, pero hindi ito about pension. Ito yung mga senior citizen na nagwa 100 years. Yes, centenarian. Opo. So, just for the record, para lang din malaman nila, ano bang naging marching order mo po dito? It's still the same. Hindi naman natin pwede baguhin yan dahil may talaan naman talaga yan. May implementing rules and regulation, yung batas nasyonal na lumabas. Ang sinabi ko lang sa kanila is to move faster kasi nga nagkakaroon kami minsan ng data mismatch. Ibig sabihin kung sino ba talaga ang 100 years old. Kasi some of them, di ba, kung nag-100 ka na, wala ka mang talagang birth certificate yung iba. So nahihirapan kaming itali kung talagang 100 taon na talaga siya. Alam ko si Sec Benny, hindi pa talaga siya 100 years old. But at may birth certificate siya. Pero meron lang talaga tayong segment ng populasyon natin that needs double verification on the ground. Kaya minsan, nakakarinig kayo ng complaint na, nag-100 years old na, hindi pa binabayaran yung centenarian gift. Kasi nga, wala siyang base data. So we have to backtrack to the best of our ability, talk to the community, do social work validation. Kasi siyempre, nakalagay sa implementing rules, 100 centenarian nga siya. But we assure you that those incidents are isolated. At hindi naman isolated, medyo marami-rami rin, may significant number rin. Pero talagang pupukan ng ating mga social workers on the ground to verify the true age of that person. Sir, ano itong naririnig namin about 50% or 80% na kapag like 90 ka na, may binibigay sa kanila? Is it true? No, that's a proposal in Congress. Panukala pa lamang yan. I believe it must have, I'm not just sure, but parang lumabas na ata sa committee. I can be wrong, fact check me on that, pero hindi pa siya batas. Eileen Taliping, Abante. Please pass the mic, Jinky. Thank you. Good morning, Secretaries. Kay Secretary Gatchalian, gusto ko lang isusugan yung sa 4Ps mo. Yung sabi nyo, sino po bang gumagawa ng pagsasurvey o pag-revalidate doon sa mga beneficiaries? Kasi apparently, maraming barangays dito, ang mga officials ng barangay ang nag-decide. Mga kamag-anak nila ang kasama sa 4Ps, pero mas marami ang mas mahirap sa kanila na constituents nila. Madam, remember, there are enumerators paid by government every 4 years to do the listahanan. Kami naman, aminado tayo, walang statistician, ako hindi ako statistician, walang magsasabi sa'yo na may database na perfect. You're talking about saturating the whole country looking for the poor people. Talagang meron at merong may masasamang loob na magsusubok na maglagay doon. At merong mga enumerators, alam natin, thousands yan na mag-enumerate at mag-survey. Meron na magiging pasaway at hindi gagawin ng tama yung kanyang trabaho. Pero lagi namin sinasabi, wag lang puro verbal. Merong grievance na nakaset dyan. You can file an official grievance so that we can validate the complaint. Minsan kasi, kaagad magreklamo, pero pag pinaput it in writing mo na para ma-lodge sa field office namin, unfortunately, wala naman nagpa-file. So, it's been there since time immemorial. Sa office nyo? Sa field offices natin. Kasi kung sa office ko, napakalayo para sa mga rehiyon. Lagi namin nakaprescribe yan, nakapublish yan, na may grievance committee na prescribe ang 4Ps
kung saan sa mga regional office pwede ka mag-lodge ng petition to investigate na mali yung pangalan, mali yung taong nandun, or yung taong dapat nandun, wala na nandun. So tumutulong po yung mga local officials sa barangay? No, hiwalay yun. Yung sa pag-enumerate, walang kinalaman ang local government units. So maybe pwede nyong investigahan yung kasi nakikialam yung mga ibang local officials. Madam, yung pagpili pag-enumerate niyan, nakahiwalay yan, hindi natin pinadadaan yan sa local officials. Na ano yan, yung mga enumerators are paid by the department and it's done every 4 years. Pero madam, bibigyan ko rin na, I think na-discuss ko to, wala na ngayon ang listahanan. This will be the last year that we will use listahanan. Lalabas na yan sa department namin. Kasi di ba may panukalang batas na lumabas last year, ang Kongreso naglabas ng CBMS, Community-Based Monitoring System. Inalis na sa lahat ng departamentong nasyonal ang paggawa ng kahit anong database. PSA na ang mga ngasiwa sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System. So wala na kaming listahanan 4. Huli na si listahanan 3. At lahat yan ipapamanage na sa ating mga sa PSA. Pero if I can also further go and explain what the CBMS is. The CBMS is a tool that's used worldwide. Pero it's locally generated, community-driven. Kaya tawag sa kanya, Community-Based Monitoring System. PSA ang gagawa ng framework, pero sa konsepto, local governments ang magpapatakbo nun. So you might want to take that into account na next year, baka akala ng mga tao, kami pa rin na magpapatakbo after 4 years, hindi na ho kami. But that law is going to be being piloted now and will be implemented in full swing by next year. And I'm sure yung Congress naman natin may oversight tungkol doon sa sinasabi nyo at malalaman nila kung paano ho natin masusugpo yung interference na maaring mangyari. Kasi in CBMS, it's really community-driven. It's LGU-driven. Okay, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Secretary Gatchalian and Secretary Laguesma. So sir, ano pong directive sa inyo ni Pangulong Marcos para mapabilis natin yung paggastos? Any specific orders coming from the President? Siguro sa bahagi ng Department of Labor and Employment, kagaya ng nabanggit ko, lahat naman kami ay hiningan ng catch-up plans, no? Subalit ulitin ko lang, yung napatala na utilization rate namin ay first quarter lamang. Itong second quarter po, nakahabol na po kami dahil nung kami mabigyan ng informasyon kung ano ang rate ng aming utilization, agad-agad po kami ay nakipagpulong na sa mga regional directors. Kasi bahagi po nung gaya ng DSWD kay Sec Rex, meron din po kaming mga big ticket. Ang pinaka-big ticket po namin, tupad. Ito po, medyo naka-focus po doon sa mga assistance sa ating mga disadvantage at kasama po sa disadvantage yung mga vulnerable sa marginalized sector at siyempre kasama yung mga displaced workers. No? So, meron na pong tagubilin sa amin na mahigpit ang Pangulo na narariyaan ang pondo, lalo na may kinalaman sa social protection programs ng pamahalaan, dapat may pagkaloob natin yan sa mga intended beneficiaries. Kaya ang catch-up plan po namin ay kasama yung collaboration at saka partnership, not just with the local government units, but also with our legislators and most importantly po sa private sector. Kasi may mga programa din kami na bagamat hindi siya kagad tago sa social protection program, ang tinutukoy po niya youth employability upang maihanda ang ating mga kabataan sa mga darating na panahon. Lalo na po nakikita natin na sa pagbubukas po ng ekonomiya, pag-aalis ng mga restrictions, medyo sumisigla ang ating ekonomiya at meron na pong mga informasyon galing sa mga business organizations and business firms na darating na panahon, bunga din ito ng mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, ay magkakaroon po ng mga setting up ng bagong mga kumpanya, expansion ng mga existing at mangangailangan po sila ng mga karagdagang mga manggagawa na tutulong upang lalong mapalakas yung pagkakataon na magkaroon tayo ng mas maraming opportunities para sa manggagawa. So yung catch-up plan namin ay nakahanda na. At in fact, yung ginagawa ni Secrex, incidentally, mga 5 dekada pa siguro bago ito maging 100, medyo kailangan na naka-in place na. At meron din kaming sistema na hindi lamang kasi ang Department of Labor and Employment, kagaya ng DSWD, heavy po kami sa contact sa mga constituencies. Siya, generalize ang kanyang contact. Kami naman meron din identified na sector. Siyempre, malaking bahagi dyan mga manggagawa. Kaya tuloy-tuloy ang
bili ng Pangulo, pababain nyo ang ating mga programa, lalo dun sa na-identify natin na kami sa Department of Labor and Employment, gusto namin makatulong dun sa mga kategorya ng 4th, 5th, and 6th municipalities para makatulong kami dun sa layunin na magkaroon ng reduction ng poverty, inclusive growth, walang maiwanan, at ang pinakamahalaga sa Department of Labor and Employment, sana makalikha tayo ng mas maraming quality jobs. No? Ito yung direksyon ng DOLE as far as this year and the year that will follow. Dahil meron na rin kaming naiulat na Labor and Employment Plan, bahagi po ito ng Philippine Development Plan, at ang kanyang tinatakbong period din ay from 2023 to 2028. And kung madagdagan ko lang, kasi it was, I guess, addressed to both of us. Ang takeaway ko sa meeting namin ng Pangulo, bagamat bibilisan ang paggamit ng pondo, kailangan rin balansehin namin na makarating dun sa tama niyang intensyon. Like in the case of DSWD nga, ulitin ko, we are the department that deals with our poor Filipino families. So yun nga, bagamat gusto namin bilisan yung paglabas ng pondo ng departamento, gusto namin maiwasan yung mga point observation na maling tao ang nakakatanggap. Kaya talagang masusi yung pagsusuri namin pagdating doon sa 4Ps to make sure nga na talagang yung tamang pamilya ang makatanggap. Mabilis and efficient na utilization ng pondo pero sa tamang beneficiaries na makakatanggap. Okay. Harley Balbuena, DZME. Hello, good morning po. Secretary Gatchalian. Sir, tanong ko lang po kung ano yung magiging role ng DSWD dun sa nilaunch na Media and Information Literacy Campaign kahapon. Since meron din po tayong mga beneficiary ng social programs natin na nabibiktima ng fake news or disinformation tungkol po sa ayuda. Well, tama ka doon. Madalas kaming nabibiktima niyan. Once or every often we get reports sa mga field office namin na may mga nagpupunta doon na nagkiklaim ng alin dahil sa cellphone nila may parang code na binigay. So kami, like all the government agencies that signed the Memorandum of Agreement, we will make sure that we use all our media channels para masigurado namin na up-to-date yung informasyon at credible yung informasyon na aming pinapublish. It's a matter of constantly communicating kasi one of the things nga na mandato namin sa department, minsan nakaka-frustrate sa mga beneficiaries if they access our official media accounts and then hindi updated, lalo na kami. Dahil nga kami, ayuda yung tinutulungan, hindi updated yung mga data. So, mapipilitan sila maghanap ng iba pang informasyon. So, we have to make sure that one, we circulate the right channels, di ba? But more than anything, those right channels should bear the right information in a very timely manner. Kami, we have to be very disciplined about that dahil nga yung department namin runs multiple programs na talagang kinakailangan ng ating mga pamilyang nangangailangan. Okay, Jean Mangalus, Inquirer.net. Good morning, Secretary Gatchalian. The Paula mayor recently said that they don't have calamity funds anymore and wala na ring aid coming from the DSWD. So ano po yung basis ng DSWD to stop providing for areas na affected by long-term calamities like yung oil spill or yung Mayon volcano? First of all, ma'am, I cannot comment on a statement that I am not, hindi ko first-hand narinig. Basta kami, ang policy ng DSWD sa instruction ng ating Pangulo is to work with the local government units. In the case of Mindoro, we have reported this numerous times and now in Mayon as well. The food packs noon tuloy-tuloy yun when the oil spill was running. And number two, nagbigay rin kami ng multiple waves, 2 or 3 waves ng emergency cash transfers to include in the town of Pola. And all towns affected. Number 3, meron din kaming nilunsad dyan na cash for work katulad ng DOLE para multiple yung intervention. So may food packs na done in waves. Meron kaming emergency cash transfer that came in nung nagbukas na yung mga fishing ground kasi kailangan na nila maka-jumpstart ng livelihood. Pero interim, di ba, ginamit natin yung mga mamamayan doon for cash for work para makatulong sa paglilinis ng oil spill. Ngayon, ang coordination natin will always be with the local government unit. In this case kasi, provincial yung naging incident commander on the ground. So ako, I'm in constant communication with Governor Bonds. Kasi kung matatandaan nyo, when we first arrived there, parang ang naging setup nila is the province being the central unit will be doing the coordination directly with the national departments. Kung natandaan nyo na nagkaroon ng command conference, so the province was the one doing the reporting. Ako, in the side of the SWD, we continuously
up to last week, nakikipag-usap tayo sa ating gobernador kung ano pang mga intervention ang kanyang kailangan. Ang sabi nga niya, for now, natapos na yan. Mag-usap kami ulit sa mga darating na araw, o obserbahan nila kung saang towns pa yung nangangailangan. Kaya nga kasi nagbukas na yung fishing grounds and everybody got their emergency cash transfers already. Tapos na rin yung cash for work. So sabi niya, tapusin muna natin dyan, then we will observe and we will make sure na masabi namin sa inyo kung sino ang nangangailangan. Now kami, ang basis namin in short is always to talk to the local government officials. Yan ang instruction ng ating Pangulo, and being a former city mayor, alam ko yung interface napaka-importante nun between the national government and the local government. Case in point also, kasi medyo similarly situated yung Mayon. Diba, protracted na rin yung akala natin na sa awa ng Diyos, yung hindi naman malaki na isang biglaan, but rather mahirap pa rin kasi protracted na siya. We're going to our 3rd month. For instance, nung Saturday, nag-meet kami ni Governor Grex Lagman at he communicated na noon kasi yung food relay namin, 15 days kami, 6 days sila, 15 days kami ulit. Sabi niya, medyo na kinakapos na sila, so kung pwede, dire-diretso na yung DSWD. So we heeded that call. We've already also packaged an emergency cash transfer na 2 months na tumakbo sa Mayon. Papasok na tayo doon sa 3rd. Well, as long as there's protraction or naaapektuhan yung livelihood ng mga tao, bukod sa pakipag-usap sa local official, yun yung hudyat sa DSWD to continue the support. Kilala ko naman si Mayor Ina, she knows my number as well. Ako naman, sabi ko nga, if there are local government units in Mindoro that needs assistance, I'm sure the governor will also be talking to them and communicating properly to the department kung aling-aling mga local government units ang nangangailangan pa ng tulong. Kasi alam naman natin, at this point, iba-iba yung nature ng pangangailangan nila kung meron pa. Some may have recovered faster than the rest kasi yung Polao, nandun yung oil spill mismo. But we will have to trust our local incident commanders kasi sila yung nasa ground at sila yung nakakaalam ng tunay na sitwasyon. But of course, our field office also double validates dahil meron kaming mga regional office na pwedeng mag-validate ng impormasyon na ibinibigay sa amin. Dagdagan ko lang yung paliwanag o sinabi ni Sec Rex, no? Kami kasi ni Sec Rex, meron kaming unawaan at ugnayan. Pagka mayroon dumarating na kalamidad at sana wala na namang darating, lagi po kaming magkasunod. Umaagapay kami, sila ay nangunguna sa relief operations, pagbibigay ng mga food packs. Kami naman po ang tulong namin dyan, yung sa tupad, no? Yung pagbibigay ng temporary emergency employment. At kasama rin yung livelihood programs at saka training. Nabanggit niya yung Oriental Mindoro, yung Bicol, kasama na rin dyan pati yung sa Norte. Lagi po kaming magka-partner ni Sec Rex, no? Dahil nakikita namin at mabihigpit ang tagubilin ng ating Pangulo na ang convergence ng mga departamento na pwedeng makatulong, makapagpaangat ng kahirapan o paghihirap ng ating mga kababayan na naapektuhan o napinsala ng mga kalamidad, maramdaman nila ang serbisyo ng gobyerno. At kami rin, lagi kami nakikipag-ugnayan sa local government units kasi silang nasa ground Hindi naman pwede na lahat ng tao ay pwede namin ipadala sa kanila. So, very important po yung kolaborasyon sa convergence sa mga departamento at ito po laging pinagbibili ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, sa Pola at saka yung mga iba pang mga bayan sa Oriental Mindoro, nakababa na po dyan ng mga training ng atin pong TESDA, katulong po ang Department of Labor and Employment Regional Office. Meron po silang iba-ibang mga na-identify na mga livelihood projects at yung po sinusuportahan namin. Kung may kinalaman po sa construction, pagkatapos po ng training, meron po silang toolkits. Nang sa ganon, binigyan natin ng kaalaman, bigyan natin din ng kagamitan para magamit yung kasanayan na pagkaloob sa kanila. So, lagi po kaming complementation at hindi po kami